Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay A Generous God and a Generous Child. Ano po? Ngayon po, i-plus po natin uli yung ating verses. Napakaganda ng verse na ito eh. Kasi ito pong verse na ito, unang-una, para po ito sa mga Christian. Itong verse na ito ay nasulat sa epistle at very, very applicable up to now. Napakaganda ng verse no? Binasa nung ating kapatid kanina. Bakit ka patataya sa loto? Kanina, laging sinasabi ng kapatid kanina dito na yung may mga tao, ang pag-asa nila sa buhay na ito ay para yumaman ay sasali sa raffle, bibili ng ticket, nagbabaka sakaling yayaman. May pangako si Jesus sa atin may pangako ating Panginoon, lalo na ito pong mga verse na ito. Kaya po palundag-lundag yung mga verse kanina, patalon-talon yan Kasi in between, meron pong instruction kung paano mo i-avail yung mga promise na yan. Sa umagang ito ay expound po natin itong mga talatang ito. Titingnan natin yung deeper meaning, insights na nakapaloob dito. Una, basahin po natin yung unang verse. God is able to make all grace abound to you. Yan po ang kapasidad ng ating Diyos. Na yung kanyang biyaya ay sumagana sa atin. Unang-unang biyaya niya ay yung kaligtasan. Kaya niya tayong pasaganain. Bakit? Kasi tayo anak niya. Bakit niya pa tayo payayamanin kung ihuhulog niya rin lang naman tayo sa impyerno? Di ba? So kung dadaling ka niya sa langit, buhay ka pa rito, alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi ka manghuhula na, saan ba ako pupunta kung sakaling mamamatay ako? Hindi mo huhulaan na, ano mangyayari sa akin kung ako'y matuluyan sa sakit? Kung halimbawa ako'y makomatose. Ang sagot po dyan ay si Jesus Christ. Yung pinakamabigat na problema ng tao ay yung walang kasiguruhan, walang pag-asa kung siya pupunta kung sakaling siya mamamatay. Yan po muna ang sinolve ng ating Panginoon. Ang tawag po dyan ay eternal security. No? Sinecure niya muna yung future natin through Jesus Christ. Nakapaloob din niya sa verse na ito. Pero on top of that, binigyan ka na niya ng eternal life, gusto pa ng ating Diyos na pasaganain yung ating buhay. Kasi kung ano ba, ang Diyos natin, sasabihin natin, Diyos natin, mabait, mapagmahal. Pagkatapos tayo ay masyado nang nahihirapan dito. Sabi nga nung isang talata, huwag mo naman akong paghirapin ng todo, di ba? Kasi may tendency tayong ma-discourage sa ating buhay as Christian. So ngayon, dahil ligtas na tayo, gusto rin natin, Panginoon, umayos din yung ating buhay kung magko-cooperate tayo sa Kanya. Kasi hindi po automatic itong mga verse na ito. There are requirements in between. So ngayon, ito muna yung role ng Diyos. Ito yung role ng Diyos. Yung binasa natin 3 talata, yan ay God's role. Anong role ng Diyos? To make all grace abound to you. So, ang gandang talata ito. Pasasaganain niya yung biyaya niya sa atin. So that, having all sufficiency in all things. Kanina kinakanta natin yung, now I have everything because we have Jesus. Yan po yun. Dahil nasa sa iyo na si Jesus Christ, you can be content with all things. Kontento ka na. Hindi ka na naghahanap ng sobrang dami sa buhay na ito. Madali ka nang masatisfy. Di ba? Ang sabi dyan, sufficiency in all things. Kasi kung hindi ka naman kontento, kahit marami na yung blessings ng Panginoon, lagi mo sasabihin, ay kulang, gusto ko pa, I want more, sana all. But because we have the grace of God in us, we will be sufficient in all things at all times. And you may abound in every good work. Susuplayan ka rin niya. Bakit tayo susuplayan ng Panginoon? So that we will be useful sa Kanyang ministry so that we may abound in good works. Ngayon, yung isang verse na tinalunan natin, ano po sabi? Yung isa pong verse na kanina ipilas natin, ayan. Teka, hindi po yan. Yung God's role po tayo. Sa God's role po muna tayo, ha? Ayan. He has distributed freely. He has given to the poor. So kung halimbawa, Christian tayo, mahirap tayo, huwag niyo isipin na hindi tayo minamahal ng Panginoon. Kahit na tayo ay mahirap sa mata ng sanlibutan, meron pa rin tayong natatanggap na benefit sa ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. And one thing more, ito po, katangian po ng Diyos yan Ang Diyos po ay matuwid. His righteousness endures forever. Kaya kung tayo nahihirapan sa buhay na ito, huwag nating isipin ang Diyos pinabayaan tayo because our God is a righteous God
and His righteousness endures forever. Panghabang buhay po yung kanyang katangian. Hindi po siya righteous pagkalinggo lang. Hindi siya righteous kung tayo ay mabait lamang sa Kanya. His righteousness endures forever. Yan po ang katangian ng Diyos. So that when He blesses us, pagka bine-bless po tayo ng Diyos, makatarungan po yung pag-bless niya sa atin. And at the same time, when we are poor, huwag natin isipin pinabayaan tayo ng Diyos kasi ang Diyos natin, He is righteous. At kung talagang pababayaan tayo ng Panginoon, wala na po tayo rito. Nasaan na po tayo? Patay na siguro tayo. Kaya kahit na tayo nahihirapan sa buhay na ito, never ever think na pinabayaan tayo ng Panginoon kasi ang Diyos natin, He is distributing freely even to the poor. No? Ganyan po kabait na natin Panginoon. No? Hindi lamang siya mabait sa mayaman, mabait po siya sa lahat ng tao. He distributed, sabi niya, He distributed freely, He has given to the poor. No? Yan po ang second verse. Katangian po ng Diyos yan. Righteousness endures forever. Next, yung po pangatlo, tatlo po yan, yung binasa kanina. 11. Ito po ang pinakamagandang verse po dito. No? Kaya ng Diyos na tayo i-bless. Whether we are rich or poor, kaya ng Diyos yan kasi makapangyarihan siya. And His purpose is what? So that we may abound in good works. Bakit niya po gustong gumawa tayo ng kabutihan? Kasi gusto niya tayong gawing channel of blessing. Kaya ang Christian, hindi na siya madamot. Bakit? Nasa Kanya na si Jesus Christ, ba't pa siya magdadamot? Di ba? Gusto ng Panginoon, generous siya. Generous din tayong anak niya para tayo gagamitin niya sa Kanyang ministry. And in doing so, payayamanin niya rin naman tayo. Ang gusto niya, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Gusto pala ng Panginoon, marami magpapasalamat sa Kanya. Kaya yung bawat anak niya na mag-cooperate, magiging generous, i-bless po ng ating Panginoon. Yan po ang gusto niya. Yan po yung bottom line, yung summary nitong ating pinag-aralan sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. Yan po yung buod niyan. God wants to use us, gusto niya tayong gamitin para tayo Kanyang i-bless at mag-multiply yung magpapasalamat sa Kanya. Gusto niya, which through us will produce thanksgiving to God. Imagine mo, kung tayo lahat dito, generous. Yung bibigyan natin, magpapasalamat yan sa Diyos. Sino ang i-magnify? Sino po ang maluluwalhati? Ang Diyos. And in doing so, pag nag-cooperate tayo sa Kanya, we will also be blessed. Yan po ang mensahe ngayon. And He wants to do it happily. Gusto niya cheerful yung magbibigay. Ayaw niya yung magbibigay na napipilitan. Ayaw niya yung magbibigay na malungkot. Gusto niya masaya tayo. Ngayon, yan po yung ating pinag-aralan ngayong umaga. Ngayon, kukuha tayo ng illustration to better understand how generous our Lord is. Buksan po natin yung Luke chapter 5 from verses 1 hanggang doon sa mga susunod na talata. Ito po ay napasadahan last Sunday ng ating pong kapatid dito. Pero ngayon, ikukwento po natin siya. Ngayon, dito po sa Luke chapter 5 verse 1 hanggang verse 11. Itong Luke chapter 5 verses 1 to 11, ito po yung story nung saan tawagin ng Panginoon yung mga alagad. At ang una pong tinawag ay itong first batch ng mga alagad, si Peter, si James, si John, ito iba pang mga alagad na nandito sa ating storya. Ngayon, ito po yung storya. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around Him and listening to the Word of God. Ang senaryo po dito, si Jesus Christ ay sinundan ng maraming tao para makinig sa Kanyang mga salita at na-push ng husto si Jesus Christ sa tabi ng Lake Gennesaret. Ito po yung Sea of Galilee na tinatawag natin sa Scripture. So si Jesus Christ, patras ng patras yung crowd, palapit ng palapit. At dito sa likod niya, tubig na. So ngayon, ang naisip na ating Panginoon Jesus, kumuha ng isang bangka. Siyempre, pressing towards him yung mga tao, kukuha siya ng isang bangka. At yung isang bangka na nakuha niya ay yung bangka, nino po? Ni Simon, ni Peter. Sumakay siya doon sa bangka ni Peter. At ito po ang verse 2. He saw at the water's edge two boats, left there by the fishermen who were washing their nets.
Dahil itong mga mangingisdang ito, tapos na silang mangisda, hinuhugasan na nila yung kanilang lambat, at doon sa dalawang bangka na yun, na napili ni Jesus, ay yung bangka ni Peter. At doon siya sumakay. Habang siya ay nakasakay doon sa bangka, nakaharap siya sa crowd, kunwari kayo yung mga crowd, ito yung bangka, itinuloy ni Jesus Christ yung kanyang pagsasalita. Habang siya ay nagsasalita, nakasakay siya sa bangka, ang ginawa niyang microphone ay yung tubig. Yan ang pinaka-microphone niya. At pagkatapos nito, sa verse 3, ang sabi dito, he got into the one of the boat, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Sabi niya kay Peter, Peter, tulak mo ng konti yung bangka. Para pagka naka-atras ng konti yung bangka, yung tubig in between the crowd, magbabounce yung boses, aabot doon sa crowd. Yun po yung purpose nun. So, inatras namin ni Peter. Mabait ito si Peter, nag-cooperate kaagad. Pagkatapos nito, then he sat down and taught the people from the boat. Ayan. Nagkaroon ng Bible study, no? Actually, hindi ito Bible study kasi wala pa naman silang complete set ng Bible at that time. Ito po ay direct teaching ni Jesus Christ sa mga tao. At pagkatapos nito, siguro malaki isang oras, 2 oras si Jesus Christ nagsasalita, ang nangyari po ay doon sa verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, "Pull out into the deep water and let down the nets for a catch." No? Kanina, yung story po, naglilinis ng lambat ang mga alagad. Wala po silang huli. At sa panahon po ito, tanghali na po. Kasi nakapag-sharing na po, nakapag-share na si Jesus Christ. Pero ang utos ng ating Panginoon, ano po? Ano po ang utos ni Jesus? Put into the water, deep water, and let down the nets for a catch. Ngayon, kung kayo po si Peter, uutusan ito, expert kayong fisherman, Panginoon, nagugas na po kami ng lambat. Madudumihan lang yung lambat. Tanghali na yung mga isda. Pagka tanghali tapat na ganito, nasa na yan? Nagpapalamig na yan. Wala na po tayong isda. Sa gabi po maganda manghuli ng isda. Kagabi nga, wala kami nahuli. Ngayong pang-araw kami uhuli ng isda. Pwede yung sabihin, Lord, huwag mo kami turuan pagdating sa pang-isda. Yan ang buhay namin. Kaya malinis na yung lambat. Uwi na lang tayo. Mag-lunch na lang tayo. He could have reasoned out like that. Pero ano po sabi ni Simon Pedro sa verse 5? Nag-cooperate po siya because he is talking to a generous God. Sabi po ni Simon Pedro sa kanya, Master, we have worked hard. No? Ito pa lang si Peter ay hard worker. We have worked hard. No? Work hard. Work hard. Tandaan po natin yan. At hindi lang work hard. Ano po yung kanyang problema? All night. We have worked hard all night. Tapos sabi niya pa dito, and haven't caught anything. Walang catch. But because you say so, I will let down the nets. Pero, Pero, dahil sa sinabi mo, lalarga kami at ihahalis namin ang mga lambat. Sa tingin niyo po kaya, itong mga fisherman na ito mabibigo? Mabibigo kaya sila? Hindi sila mabibigo because, sabi nga nung verse natin kanina, the Lord's righteousness endures forever. Yan. Diyan natin makikita yung sa illustration kung paano naging tapat ang katapatan ng Diyos sa pangwalang hanggan. Hindi lamang tapat ng Diyos pagka gabi na maraming isda, tapat din ng Diyos kahit na araw sa kakaunting isda kasi yung mga isda mailap sa araw. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tinesting na itong mga lagad at nag-cooperate naman sila. Sabi nila, because you say so, I will let down the nets. Dito po sa pagkakataong ito, madali po ba ito? Mahirap. Mas madaling mahuli sa gabi sapagkat hindi ka mabibilad sa araw. Yung wala kang tulog, puyat ka pa, at manghuhuli ka ng isda, sabi mo nga, pagod na po kami, malinis na yung lambat. Pero sinabi niyo po dahil po sa sinabi niyo, lalarga po kami at itatapon muli ang mga lambat. Verse 6, ito na po yung climax. Siguro habang lumalayag silang ganyan, kasama yung ibang mga bangka, siguro nagbubulong-bulong ito sa bangka. Tingnan nga natin kung makakahuli tayo rito. Ano kaya makukuha natin dito? Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Ito po ang pinakamaganda. Noong po sila sumunod sa Panginoon, ikadkad na yung lambat, pumasok yung isda doon sa lambat. No? Hindi na nila kailangan ng fish finder. Bakit?
automatic na, pag-agis ng lambat, nagsakaya na yung mga isda at yung lambat. Alam niyo po kung nangyari? Halos mawasak yung lambat sa dami ng isda. At hindi lang po, may bonus pa. Yung mga kasama nilang nangingisda around the area ay ganun din ang sinapit. Ayan, no? Sabi po dyan sa 7. So, they signaled their partners. Sabi nila doon sa mga ibang mangingisda na pang-araw. Kasi night shift po itong mga to eh. Merong ibang mangingisda, gusto nila day shift. Sabi na, oy, mga day shift, dito kayo. Maraming isda. So, sinignalan nilang ganyan. At pagkatapos, they came and filled both boats so full that they began to sink. Alam niyo, mga kapatid, ganito po ka-generous itong Diyos natin eh. He is so generous that He can break your pockets. Ano? Na-experience nyo na ba yan? Yung may pera kayo, isasaksak mo sa bulsa mo, hindi magkasya. Nasarap po siguro niya kung bulsa yan. Ano? So many cash that your pockets began to break. Ito kanina, lambat po ito. At saka yung bangka, were so filled, at ito ay lulubog na. And they began to sink. Diyos ko, sa dami na isda, lulubog yung bangka. Pero lumubog po ba yung bangka? Kasi kung lumubog yung bangka, sa dami na isda, pakikinabangan din ba yung isda? Useless, di ba? Useless siya eh. Ba't naman sobrang dami eh, lumubog yung bangka? Hindi po ganun. Pinapakita lamang po nitong story na ganun po ka-generous yung ating Panginoon. Pagka nag-cooperate tayo sa Kanya, so many blessings that is unimaginable. Ito ba si Peter, mai-imagine niya na ganito karami yung mahuhuli niya at noon's time, at daytime? Sobrang dami, halos mawasak yung lambat na bagong linis, at sa sobrang dami ng isda, yung mga bangka, pati na yung mga kasama nilang mga isda, pati yung mga bangka nila nadamay, puno ng isda. Kung gagawa po ng factory ng sardinas si Peter, pwede na siyang gumawa ng kaning factory dito. Bakit? Daming isda eh. Anong gagawin natin to? Itapa natin yung iba gawin nating... Anong ginagawa? Dadaing! Yan! Paborito ng mga nanay. Dadaingin natin, kumuha ng maraming bawang. Pero alam niyo po, hindi po sila nagkaroon ng factory ng sardinas. Since they have Jesus, they have everything. Ito po yun eh. Ito po yung kinakanta natin kanina eh. Verse 8, ito na po yung turning point sa buhay ni Simon Peter. Simon Peter could be the richest man ngayong araw na to. Bakit siya pinakamayaman ng oras na to? Kasi ang daming nahuli. Ibebenta mo to sa palengke kahit hindi mo na to dadaing. Dadami pera mo rito kasi sobrang dami, punong-puno eh. Anong na-realize ni Peter nung yumaman siya? When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, for I am a simple man." Yan po ang na-realize ni Peter. Na-realize po ni Peter yung righteousness of God na sinasabi natin kanina, ang Diyos ay matuwid sa lahat ng panahon at nakilala niya kung sino si Jesus Christ. That Jesus Christ, nasa Kanya na lahat. Na kay Jesus Christ na lahat. Kaya sabi niya, "Forgive me." Sabi niya dyan, "Go away from me." Sabi niya, hindi tayo pwede magsama because you're righteous and I'm a sinner. Nakilala niya na itong kausap niya is dealing with a no ordinary person. Nagkikipag-transact siya sa Almighty. And that is Jesus for Peter. Inalis niya yung kanyang, nagpatira pa siya. Lumuhod siya and exclaim, "I am a simple man." Inanimi ni Peter na siya ay makasalanan. At hindi po dito nagtatapos yung istorya. Meron pa tayong ilang verse dito sa verse 9. "For he and all his companions were astonished at the catch of fish that they had taken." Ayan po ang nagulat po lahat. Pati yung mga meron, sabi niya, sobrang daming isda dito. Anong nangyari? Ang daming isda. Yung mga kasama nila, nagulat. At pagkatapos dito, mga kapatid, and so were James and John. Ito yung mga kasama niya sa bangka. The sons of Zebedee, Simon's partners. Ito yung mga partner niya sa business. May business partner po ito si Peter eh. Yung magkapatid, si John and James. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." Ayan na po ang trabaho niya. Kanina,
Huhuli lang siya ng isda. Alam mo ba yung manahuli niya isda? Tilapia. Tilapia po ito nahuli dito ni Peter. Pag pumunta kayo sa Israel, yan po ang kanilang isda. Ay mapunta na sa Holy Land dito. Nung kami po ay pumunta roon, matagal na panahon na, siguro mga 12 years ago. Sinerbang kami nitong St. Peter's Fish. Sabi nila, kakainin niyo yung isda na nahuli ni Peter 2,000 years ago. Eh di kami excited. Excited, St. Peter's Fish eh. Nagkamukat-mukat mo yung ilagay sa lamesa. Tilapia pala ito. Laking tilapia, ganito, plapla tawag sa atin. Tigi-tigisa kayo, isang tao, isang ganitong tilapia. Eh, sabi ko, pang isang pamilya to eh, laki. Sabi ko, tilapia lang pala to, ako. Ngayon, mga kapatid, ang ibig po sabihin natin dito, sabi po ni Jesus kay Peter, mula ngayon, hindi ka na manghuhuli ng tilapia. Ang huhulihin mo na ngayon, tao na. Dadalhin mo sila sa langit. Dadalhin mo ang gospel at dadalhin ni Jesus sa langit itong mga sasampalataya kay Jesus Christ. At ano po nangyari? Verse 11. Nag-cooperate po ba si Peter? Ang sabi ni Peter, Teka, Lord. Benta muna natin itong isda. Sayang to eh. Masisira ito rito eh. Bago tayo mag-catch ng mga tao, i-dispose muna natin itong mga isda. Mas practical ito, Lord. Ganun ba yung sabi niya? Hindi po eh. Verse 11. So they pulled their boats up to the shore, left everything, and followed Him. Tingnan nyo na. Pagka nasa iyo na si Jesus Christ, now you have everything. You can be so generous enough that you can leave everything behind. Yan po yung, now I have everything. Once you have Jesus, there's no reason for struggling. There's no reason for rat race. There's no reason for competing. There's no reason for ano po yun? Struggling. Wala na struggling. Eh, bakit pa to? So they pulled their boats up to the shore and left everything. Kanina, mga kapatid, ano po pinakamahalagang bagay kay Pedro? Bangka. Ano pa? Lambat. At siyempre, ano pinakamahalaga? Isda. Kahit meron kang bangka, meron kang net, wala kang isda, useless. Pero sa pagkakataon po ito, iniwanan ng bangka. Iniwanan ng lambat. Iniwanan pa ang isda because of Jesus Christ. So, ang lalapit kaya kay Jesus Christ, malulugi? Si Peter, kung magmamatigas siya sa pagkakataong ito, anong pwedeng marating sa buhay ni Peter? Pwede siyang maging mayamang mangingisda? Pwede siyang magkaroon ng factory ng 555? Hanggang doon lang mararating niya. Pinakamalayo niya marating, magkaroon siya ng sardines factory sa Israel. And he could be famous for that. Pero walang tutumbas sa pagsunod ni Peter kay Jesus Christ sapagkat he became fisher of men. Taguhuli na siya ng tao at dinadala niya yung mga tao kay Jesus Christ, harvesting souls for Jesus Christ. So ngayon, sa ating buhay mga kapatid, meron po tayong 4 na punto ngayon na babalikan before we close. Ito po yung meaning at illustration ng ating pinag-aralan kanina. Ang title po natin, A Generous God and a Generous Child. May role po tayo rito eh. We have to cooperate. Sabi po dyan, sa ating pinag-aralan kanina, sa 2 Corinthians chapter 9, God wants to bless us and He is able to do it. At dito, pinakitahan tayo ng sample. Sardinas lang palang gusto, isda lang palang gusto. Peter, bibigyan kita ng maraming isda so that you will know how righteous I am and how sinner you are. And after that, you will leave the boat, you will leave the net, and you will leave the catch. God wants to bless us and He is able to do it. And number 2, God wants to use us as a channel of His blessing. Gusto tayong gamitin ng Panginoon as a channel of blessing. Kaya nung nag-cooperate si Peter, hindi lamang si Peter, John, and James ang yumaman, sino pa? Pati yung mga karatik na mga isda na panday ship. Sabi niya, pare, sama kayo rito sa aming blessing. Nadamay, pati yung ibang tao, and therefore, naging channel of blessing yung 3. And pagkatapos po nito, last 2 points, mga kapatid, God loves a cheerful giver. Masaya po nilang iniwan yung kanilang harvest. Masaya nilang iniwan yung kanilang catch. Masayang iniwan yung boat, masayang iniwan yung net.
At ang panghuli pong point, since we have God's unspeakable gift, tignan po natin yung 2 Corinthians chapter 9, last verse. Dito, yun po yung conclusion nun eh. Yung last verse po ng 15 yata yun. Ayan po, magpapasalamat po tayo. Because we have Jesus, we have everything. Sabi po ng verse na yan, thanks be to God for His unspeakable gift. Sino po yung unspeakable gift? Undescribable gift? Jesus Christ. Kaya nung makita na ni Peter that there is more than the net, there is more than the boat, there's more than the fish, this Jesus Christ Himself, sabi ni Peter, I'm willing to let go everything. This man can do miracles. This man can do anything. This man is my Savior. This man is my everything, and I will not let him go. Anong ginawa ni Peter? Kinapitan niya na si Jesus Christ. Of course, alam natin yung ending ng story. One point in time, nung inuli si Jesus Christ, nagtaksil pa si Peter eh. Pero hindi siya pinabayaan natin, Panginoon. He denied Jesus Christ for 3 times. Yet, after that, ni-restore ni Jesus itong mga alagad na ito. In the same sequence, sa boat din sila nagkatagpo. Yun po yung ending nito eh. Yun naman ang pag-aaralan natin next time, mga kapatid. Ngayon po, sa mga ito, salamatan natin, Panginoon, sapagkat we have a generous God that wants to bless us. Kaya wag po tayong malungkot. Kung binigay niya ang kanyang bugtong na anak, Romans 8:32, He can give us freely all things. Kaya kung halimbawa, ang solusyon po sa kasalatan sa buhay, be generous and be a cheerful giver. Kung gusto mong yumaman dito, that's the secret of being rich in this world. Purihin po natin, Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo because we have a generous God and that you love a cheerful giver. And you can bless us in many ways, even the poor, because your righteousness endures forever. We thank you for the message this morning in Jesus' name. Amen and amen.